Good Naku, ano po? Romeo? po, sir. Narinig mo ako. Meron ba kayong tanim ngayon ng mga repolyo dyan? Marami po, sir. Oo. Kumusta? Harvest time na ba? Anong balita sa presyuhan dyan? Farm gate na presyo? Sa ngayon po, sir, ang presyohan po sa trading po, nasa 3 to 8 pesos po bawat kilo. Depende po yan sa isura ng gulay po at saka yung size. Dahil po yung mga big size, yan po ang sinasabi nilang 3 piso bawat kilo. Pero yung mga medium size na maganda, yan po ang umaabot ng 8 pesos po, sir, per kilo. 8 pesos per kilo? Yan po, sir, yung maganda po, yung medium size. Pero yung mga malalaking size po, yan ang, at saka yung mga puti na klase, yan po yung 3 piso bawat kilo po, sir. Oo. Sa 8, yung mga tanim mo, anong klase yan, Romeo? Yung mga tanim ko po, nasa nag-second class na po, pumuti na po, saka may, sir po, may big size, may medium size, at saka may yung mga second class po, gawa ng hindi ko po hinarbis dahil sa kamahalan ng crudo po sa ngayon, sir. Oo, sige. Pupuntahan ko muna yung, di ba may tanim kang repolyo? Hello? Napuputol tayo, no? Kasi, Yes, mahina yung signal. ay nako, kung nasa EDSA ka lang, napuputol. Ito pa kayang nandun ka sa Nasa Bugyas. Bugyas, oo. Di po ba? Pero hanggat hindi umaabot ng 200 putol, normal. Oo nga. Oo. Yan ang sabi ng NTC. Yes. Dapat daw 200 beses mapuputol Yes, muna. oo. Bago Pag not sila, more than 200, it's normal. Oo. Pero ito, nasa linya ulit. Ito, pangalawa pa lang ito. Nandiyan na? Sige. Oo. Hello, Kuya Romeo? Romeo? Dito po sa bantay presyo po ng DA, ha? Kasi po 3 uri itong repolyo, no? Meron pong yung mamahalin at meron nga pong mas mura-mura. Okay, yung pong pinakamura, mga kapatid, dito po sa kanilang presyuhan, 30 pesos. Pero nag-a-average yan, mga kapatid, ng 62 sa palengke sa Metro Manila. Pero sabi nga niya, meron daw pong 3 piso per kilo. Yung pinakamura. Sa kanila po, 8 pesos lang. Yung pinakamaganda. Ganoon po layo yung presyuhan. Ngayon, kanina sabi nga niya, hindi na siya nag-harvest kasi nga malulugi siya. Ito hong si Romeo, nakapagpundar na po din ito ng sasakyan niya. At napuntahan namin to, girl, sa kanyang pagtatanim nung panahon yon, carrots. At ilang pa hong mga gulay. At kung saan nga din po, sa kawalan din po ng kalsada, nawawarak ang kanilang mga truck. Kasi yung farm to pocket road sa kanila, talagang napunta po siguro nga sa pockets nitong mga magnanakaw dyan sa Benguet. Kami. Yun lang. From repolyo to the pockets. Okay, sige. Pero nakakalungkot andun na ba si balita yan, ha, Romeo? mga kapatid. Mantakin mo yun, Napuputol 3 to 8 pesos sa hirap pa lang nila. Isang kilo. Sa pagtatanim pa lang, sa pag-ani, tas yung puhunan pa nila, yung pagod pa nila. Hindi pa kasama labor dyan. Wala pa yung labor, sige, tama. kasi 9:42. Eto ulit, Balikan nasa ko lang, linya. sige. Romeo? Romeo? Sir po. Sige. Good morning po. Yung iyong repolyo, magkano ang puhunan mo per kilo? Puhunan lang. Yung puhunan po ako, base po sa aming pagtututal nung nakaraang taon, at saka yung sa akin po actually, bawat kilo po, yung per kilo po na lumalabas na puhunan ko po dyan, bali 17 to 20 pesos po bawat kilo, sir. Ang magagastos sa 1 kilo. 1 kilo, mga 20 pesos. Opo, sir. Opo, sir. Oo, sa repolyo. Ano pang ibang gulay mong tanim dyan ngayon? Mga patatas po, sir. Repolyo at patatas. Oo. Yung patatas mo, kumusta naman? Magkano ang puhunan per kilo? Yung puhunan po ng per kilo nung hindi pa tumataas yung mga crudo po, nasa 35 to 40 po bawat kilo ang puhunan ng patatas. Yung sinasabi mong puhunan, kasama na yung delivery mo doon sa trading post. Opo, opo. Isa doon po sa yung mga info, mga sweldo po ng tao, Okay.
transportation, Oo. at saka yung expenses po sa trading post, yung aking materials, at saka yung mga commission ng Oh, sige. sir. So, lahat na. Sige. So, sa ngayon, hindi ka na nag-harvest ng repolyo mo kasi lugi ka na. Opo, sir. Yung sa akin po, mga 30 tons po ang hindi ko na-harvest gawa ng hindi po lalabas yung puhunan, sir. Lalo Oo. malulugi pagka hinarvest. Oo. So, sa iyong pagtansya, mga magkano mawawala sa iyo, malulugi sa iyo sa hindi mo pag-harvest ng iyong repolyo? Siguro po, sir, malulugi akong mga 400,000 po, sir. 400,000 pesos. 400,000 po, sir. Ang wala sa akin, hindi ko na-harvest yan. Oo. Merong programa ang gobyerno sa GIPSAKA eh. Dapat kasi ang aalalay sa inyo, LGU, ang bibili ng inyong produkto. Meron bang ganun dyan? Sabi po nila, bali-balita lang po, sir, sa trading post, may namibili daw, sir, na politician. Hindi po, ay mga LGU po, sir, na pinamimigay, pero hindi ko po naabutan, sir. Balita lang po yan sa Facebook. Merong iba na binibili, pinamimigay, di ba? Oo. Opo, sir. Pero yung hindi pa rin balik puhunan, baksak presyo pa din. Oo, ngayon po, sir, yan ang sinasabi ko, binibili nga, pero palugi naman po yung mga farmer. Dapat po, bilhin yung mga gulay namin na sa production cost na 20 pesos, sa kanila pamigay para naman po may kita yung farmer. Para may silbi kung bibilihin nila. Ibinibili nga nila, sir, mura din para kaya wala rin kita yung mga farmer. Oo. Anong balak mo ngayon kung ikay lugi na ng 400,000 dyan sa iyong repolyo? Anong balak mo? Ikaw ba'y magtatanim pa rin? Walang magawa, sir. Talagang yan po ang hanap buhay namin. Kung halimbawa po, mawalan ako ng mga ganyang kalaki ng pera, tuloy pa rin po ang pagtatanim. Saan ka kukuha ng puhunan ngayon? May puhunan ka ba? Wala, sir. Ang gagawin ko po, sir, gawa ng loyal ako dun sa pinagkukunan ko na farm supply at saka yung pinag-uutangan ko, mangungutang ulit ako sa kanila, sir. Baka sakaling magbigay sila ng mga farm inputs dahil alam naman nila ang sitwasyon ngayon. Siguro po maintindihan nila para pautangin nila ako, sir. So uutang ka ulit? Opo, sir. Mangutang talaga. Okay, sige. Ano ang panawagan mo ngayon sa Agriculture Department, sa gobyerno para sa tulong na kinakailangan ninyo? Meron na ba kayong ayuda dyan na ibinibigay ng DA para sa mga panggasolina, pandiesel o anumang pong abono? Sa akin, wala po akong natanggap, pero nakapalitan ko po sa mga DA na magbibigay po sila ng ayuda sa mga magsasaka. Kaya sabi ko nga po, sir, hindi namin po kailangan yung ayuda dahil yung 5,000 na ibinibigay bawat magsasaka ay hindi po pang short time po yun. Short time yun, hindi yung pang matagalan. Ang hiningi lang po namin mga farm, dapat po yung mga gulay namin may floor price o lock-up price na kung na yung gulay na mga kagaya ng repolyo, hindi po sana bibili hindi sana bababa ng 20 pesos para per kilo. Para po naman may kita yung farmer. At sa totoo lang, 20 pesos na yan. Hindi po kikita ang farmer dyan. Break-even po yan. Kaya yan po ang hinihingi namin na dapat po may SRP yung gulay kagaya ng repolyo na dapat po hindi bababa sa 20 pesos. Yan po ang kailangan namin. Hindi po namin kailangan yung ayuda. Hindi po tatagal yung ayuda na yun. Kung bigyan ka ng 5,000 pesos, hindi po kawawalan na yun. Pero pag matutulungan nila kami sa price ng gulay, yan po kami mabubuhay po, sir. SRP daw ang kanilang gusto, no? Para nga masigurado na babalik man lang yung puhunan. At saka yung mga ayuda raw na 5,000, ano lang yun? Isang araw lang yun siguro, no? Sa iyong pang-diesel, kung gagamit ka ng makinarya, maghahatid ka ng gulay sa trading post. So sige, muli lang, baka lang mas gumanda signal mo. Ano ang panawagan mo kay Secretary Laurel Chu? Go ahead. Ang panawagan ko po, sir, iayos po yung
presyuhan ng gulay, lalong-lalo na po dito sa Benguet. Saka yung mga ayuda pong ibinibigay na yan, gagamitin ang po nila sa pag-aayos sa marketing ng gulay po at kung pwede po sana, hindi bababa ang hiling po namin, hindi bababa ang presyo ng repolyo ng 20 pesos po. Pero naman po may kita yung mga farmer, may kita po yung mga middleman at saka may kita rin po yung mga consumer at hindi po sila hirap kung sakaling masyadong mataas naman po hindi namin hinihingi yung masyadong mataas. Ang hinihingi lang po namin mga farmer yung may lock-up price po yung mga gulay namin para po hindi masyadong pababa ng 3 piso po bawat kilo. Oo. Yan po, sir. O sige, makaasa ka Romeo ha na kami mangangalampag dito para mapakinggan ang inyong hinahing. Mabuhay kayo diyan sa Bugyas ha? At kami nagagalak din na hindi pa rin kayo hihinto kahit na baon sa utang sa pagtatanim ng makakain na gulay ng mga Pilipino. Thank you very much, Romeo, ha? Okay po, sir. Mabuhay din po kayo at lagi tayong makinig sa programa ni Sir Ismelon dahil siya lang po ang nakakatulong sa ating mga farmer. Salamat po. Thank you very much. Mga kapatid, ang matagal na po naming kaibigan, si Romeo Wagan sa Bugyas, dyan po sa Benguet. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.